Isang 50 anyos na dalagang pinatay at iniwan ng bangkay sa taniman ng pinya sa Pulumulok, South Cotabao. Ang mga suspect ay magpinsan at barkada ng biktima at di umano'y kainuman ng dalaga bago nangyari ang krimen. Dito iikot ang ating kwento ngayon. Panoorin ang buong kwento ni Charlene Bernandez. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang Pulumulok, South Cotabato ay tanyag sa malalawak at luntiang taniman ng pinya. Pinagmumula ng matatamis na bungang ipinakikilala ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit noong Enero 15, 2026, napawi ang tamis ng lugar at napalitan ng takot at dalamhati. Sa gitna ng payapa at malawak na taniman sa Barangay Maligo, isang kakilakilabot na krimen ang natuklasan. Isang trahedyang nagwasak sa damdamin ng isang ina at yumanig sa buong pamayanan. Si Charlene ay isang payak na dalagita na naninirahan sa Purok 5 Dam, Barangay Landan sa Pulumulok. 15 taong gulang pa lamang siya at nagsisimula pa lang mamukadkad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan noong Disyembre 8, 2025. Ayon sa kanyang pamilya, isa siyang mabait at masunuring anak. Bagamat minsan ay may katigasan ng ulo tulad ng ibang kabataan, ay maaasahan naman siya sa mga gawaing bahay. Ang kanyang mga magulang ay kapwa nagtatrabaho sa plantasyon ng Dolefil. Nagtatanim, naglalagay ng abono at nag-aani ng pinya upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Simpleng pamumuhay ang kanilang nakalakihan. Ginagawa nila ang lahat upang mabigyan si Charlene ng maayos na kinabukasan. Siya ang nagsisilbing pag-asa ng pamilya. Subalit sa isang iglap, ang pag-asang iyon ay nauwi sa isang matinding bangungot. Martes, Enero 13, 2026, isang karaniwang araw sa Pulumulok. Maagang pumasok sa trabaho ang mga magulang ni Charlene at naiwan siyang mag-isa sa bahay. Isang tungkuling matagal na niyang nakasanayan. Bandang 2:00 ng hapon, nagpaalam siya sa kanyang tiyuhin. Ayon kay Charlene, magsiswimming sila ng kanyang mga kaibigan sa isang malapit na pool. Isang pangkaraniwang libangan ng kabataan upang maibsan ang init ng panahon. Batay sa mga nakasaksi, may isang lalaking sumundo kay Charlene sakay ng berdeng motorsiklo. Hindi alam ng kanyang pamilya na iyon na pala ang huling sandaling makikita nilang buhay ang dalaga habang papalayo ang motorsiklo. Pag-uwi ng kanyang mga magulang mula sa trabaho, napansin nilang wala pa si Charlene. Sinubukan siyang tawagan ni Nanay Mary Joy, ngunit walang sumasagot. Nagpadala rin siya ng mensahe sa Facebook Messenger, subalit walang tugon. Nung una, inakala ng ina na baka ginabi lamang ang anak, gaya ng ilang beses na nangyari noon. Inaasahan nilang uuwi rin siya, ngunit lumipas ang gabi at pagsikat ng araw ng Miyerkules, Enero 14, 2026, wala pa rin si Charlene. Doon na tuluyang nabalot ng pangamba ang pamilya. Hindi ugali ni Charlene ang mawala ng higit sa isang araw nang walang pasabi. Agad na humingi ng tulong si Nanay Mary Joy. Nagpa-blatter sa barangay at pulisya at nag-post ng larawan ni Charlene sa social media, umaasang may makapagbibigay ng impormasyon. Habang patuloy ang paghahanap, may mga ulat na lumitaw. May mga nagsabing nakita si Charlene na may kasamang 2 lalaki, umiinom at bumibili sa tindahan. May mga nakakita rin sa kanilang sakay ng motorsiklo patungo sa direksyon ng Barangay Maligo, ngunit nananatiling palaisipan kung nasaan na siya. Huwebes ng umaga, Enero 15, 2026, 2 araw matapos mawala si Charlene. Sa isang liblib at malawak na bahagi ng plantasyon ng pinya sa Barangay Maligo,
May grupo ng mga manggagawa ng Dollyfield na nakaschedule na magtrabaho doon. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga hanay ng pinya, may napansin silang mga damit na nakasabit sa mga dahon, panloob ng babae at isang basketball jersey. Sa unay inakala nilang iniwan lamang iyon ng magkasintahan. Ngunit makalipas ang ilang hakbang, natigil ang kanilang biro. Sa gitna ng taniman, may isang nakadapang katawan, isang babae, nakasuot ng pulang pangitaas at walang saplot sa ibaba. Malamig at matigas na ang katawan. Siya ay patay na. Agad na ipinaalam ang insidente sa pulisya. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad at SOCO. Sa crime scene, tumambad ang mga palatandaan ng matinding karahasan. Kalat ang mga gamit, may tsinelas, pantalon at panloob, at ang mga punong pinya sa paligid ay halos mabunot, patunay ng matinding panlalaban ng biktima. Ayon sa mga investigador, malinaw na lumaban ang biktima, kumapit sa matatalim na dahon ng pinya sa pag-asang makaligtas. Tinatayang 1 hanggang 2 araw na siyang patay. Dahil sa naunang blotter report, agad na tinawagan si Nanay Mary Joy upang kilalanin ang bangkay. Hindi pa man siya lubusang lumalapit, nakilala na niya ang pantalon at tsinelas ng anak. Bumigay ang kanyang tuhod sa sakit. "Anak ko yan!" ang sigaw ng isang inang nawalan ng anak. Isang mahalagang ebidensya ang natagpuan. Isang panlalaking basketball jersey na hindi pagmamay-ari ng biktima. Sa pag-backtrack ng pulisya, lumabas na ang isa sa mga lalaking huling nakasama ni Sherlyn ay suot ang kaparehong jersey. Ito ang naging mahalagang piraso ng ebidensyang na nagdugtong sa mga suspek sa krimen. Isinagawa ang hot pursuit operation at naaresto ang 2 lalaking magpinsan, edad 22 at 26. Bagamat itinanggi nila ang krimen, napansin ng pulisya ang mga galos at pasa sa kanilang katawan. Posibleng bakas ng pandalaban ni Sherlyn. Samantala, ayon sa mga witness na nakakita kay Sherlyn bago ang krimen, ay positibo nilang itinuro ang dalawa bilang huling kasama ng biktima patungo sitio Maligo. Kasalukuyan silang nakakulong at nahaharap sa kasong homicide habang hinihintay pa ang resulta ng autopsy at DNA testing upang matukoy kung may naganap na panggagahasa na maaaring magdagdag ng kasong rape. Kasalukuyang nakahimlay ang burol ni Sherlyn sa Moncayo, Davao de Oro, ang lugar ng kanyang ina. Samantala, habang nagluluksa ang pamilya, mas lalo pang dinagdagan ng sakit ang kumakalat na maling paratang sa social media. May isang post sa Facebook na suspect daw ang ina at ang 2 riders dahil binubugaw daw ng ina ang kanyang anak nito. Mariing itinanggi ng pamilya at pulisya ang akusasyong ibinubugaw umano ng ina ang kanyang anak. Ang ganitong victim blaming ay hindi lamang walang basihan, kundi lalo pang nagpapahirap sa mga naiwang nagdadalamhati. Samantala, napakasakit na balita ang natanggap ng pamilyang Bernaldez nito lamang Enero 19, 2025. Pinalaya ang 2 sospek ayon sa desisyon ng City Prosecutor's Office dahil sa kakulangan sa papeles gaya ng result sa autopsy at mediko-legal kung totoo bang ginasa ang biktima. Ayon sa PNP, sisikapin nilang matapos ang mga kailanganing document upang madiin na ang mga sospek at tuluyang mabigyan ng hustisya ang biktima. Napakasakit para sa isang ina ang mawalan ng anak. Sakit na walang katumbas at walang hanggan. Pero mas lalong mabigat kapag ang anak ay inagawan ng dangal, pinagsamantalahan at tuluyang kinitil ang buhay. Para sa isang ina, hindi lang anak ang nawala, kundi mga pangarap, tawanan at kinabukasang sabay sana nilang haharapin, ngunit biglang nawala dahil sa kagawaan ng mga masasamang loob. Ang sinapit ni Sherlyn ay isang masakit na paalala, lalo na sa mga kabataan na mag-ingat sa mga taong sinasamahan. Sa panahon ngayon na nagkalat ang mga masasamang loob, kailangan mas paigtingin ng mga magulang ang pagbabantay sa kanilang mga anak, lalo na't laganap ang mga droga ngayon.
Naway makamit ni Charlene ang hustisya at dumating ang panahon na matanggap ng pamilya ang pagkawala ng kanilang anak. Maaring hindi narinig ang kanyang sigaw noong gabing iyon, ngunit tungkulin ng lipunan na iparinig ngayon ang sigaw para sa katarungan. Sigaw na sana'y magbibigay ng proteksyon sa mga kabataan ngayon, especially sa mga kababaihan na lumalabas na kadalasang biktima ngayon sa patayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, ang mag-like, comment at subscribe para wala kayong mammiss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories natin, ingat!